Ni Bernadette? Bakit man nainggit na si Bernadette? Nako, mahuhusay bang artista yon, Archie? Kaya lang ha, tingnan mo naman mga itsura naman nag-aagawa sa'yo. Si Lolit Solis, laging nakikipagtarayan sa telebisyon. Si Priscilla naman, ba't parang fake yung buhok niya? Parang Barbie doll na local. Kaya naman sa showbiz, siga kung siya'y tawagin. Natatakot agad silang gumagawa ng istorya. Ibang isipin na ganyan, ako alaga ni Lolit yan. Wag nating anuhin. May naririnig akong chismis, may naririnig akong sinasabi against yung mga alaga ko, sumusugod agad ako. Senator, no? To think na ang moniker ko sa showbiz, yung nanay. Did that means, ako, Mary Motherly, di mabait ako, talaga boots. Bata pa lang daw siya, madalas na siyang makipag-away sa kanyang mga kaklase. Umuwi nga ako noon sa eskwela, laging pudit yung uniform, nakagulo-gulo yung buhok. Lagi nga ako napapalo ng nanay ko noon eh. Hindi pa ako umuwi ng eskwela ng malinis yung damit ko. Lagi madumi yun. Hanggang sa kanyang pagpasok sa showbiz, pinanindigan na niya ang pagiging siga. The 1994 Manila Film Festival Best Actress, Rufa Gutierrez! Sino nga ba ang makakalimot sa kinasangkutan niyang Film Fest scam? Pero ano pa mang issue ang ibato kay Lolit, handa naman daw siyang humarap. Kung ako naman ang mali, nagsasorry naman ako. Willing naman ako mag-sorry. Tsaka hindi naman ako makikipag-away pag alam kong mali ako. Number 10 na po tayo at dyan nakapwesto ang 38 aso na alaga ni Manay Lolit Solis. Kilala si Nanay Lolit sa showbiz dahil sa dami ng alaga niyang artista. Pero alam niyo ba na pagdating sa kanyang bahay, mas marami pa pala ang alaga niya. Pero, non-showbiz silang lahat Ito ang mga alaga niyang aso na may iba't ibang breed at sa huling bilang, umabot na sa 38. Nagsimula yung 1994 eh. Kaya niregaluhan ako ni Charlene Gonzalez, niregaluhan niya ako ng Chichu. Tapos niregaluhan naman ako ni Rosana Roses ng Bigel. Tapos niregaluhan ako ni Caridad Sanchez. Yun ang unang-una naming alaga, yung regalo ni Caridad. Pagkatapos, maya-maya ang dami na nagregalo. Nagme-mate na sila. Hanggang dumami. Naging 45. Kaya lang, namatay yung lately, naging 38 na lang sila ngayon. Nay, ano po yung mga breed po ng mga inaalagaan? Chichu, Pomeranian, Beagle, Mini Pinscher, yun. Maliliit lang, wala akong malaki. Manay, kamusta naman daw ang gastos mo? Napaka-mahal. There was one time talaga, ang binayaran ko sa veterinarian, 120,000. Kaya ang ginawa ko, pag isang buwan, may grooming, sa isang buwan na yung injection, sa isang buwan na yung tapos nahati-hati yung pagkain yung huwag bigla yung order para pag singil, maliit, akala mo maliit lang, pero actually malaki pa rin yun. Ay, hindi, no? Ang tingin ko nga sa'yo, mukhang pundilyo. Meron bang kayong parang nag-aalaga? Pag siyempre busy kayo. 3 ang katulong ko. Mag-isa na lang ako sa bahay dahil mga anak ko nasa abroad, di ba? Kaya ako nakikitira sa bahay ng mga aso. Kasi hindi sila nakakulong, nakakalat sila sa bahay. Meron sila talagang parang grouping. Yung taga-kusina, hindi pwedeng pumunta doon sa salas. Yung taga-salas pwede mag-jump doon sa kusina. In fairness din sa mga alagang aso ni Manay Lolit, toilet trained daw sila at disiplinado pa. Meron akong 2 radio show everyday. Doon sa DCBB at DCRX. Pag nag-ring yung phone, sabi, ate, DCBB, di ba sa sila, balit-balit ako. Pagbaba ko ng phone, doon sila mag-hysteria. For ilang years na nagre-radio ako, siguro mga 20 years na ako nagre-radio, wala kang maririnig na kumaw. Ayon pa kay Manay Lolit, pantanggal din daw ng stress ang mga alaga niyang aso. At sila rin ang kasakasama ni Manay nung dumaan ang isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Nung 1994, yun yung nag-scam ako, di ba? So, I feel so stressed out, depressed. Palang una yung mga 8 dogs eh. Pakikita mo, lahat din sila malungkot. Parang nagkaroon tuloy ako ng bonding. Wala akong kinakausap na tao noon. So, kinakausap lang yung dog ko, si Chika. Alam mo, Chika, parang out of the lang na ganun ako. Maya-maya, narinig ko yung anak kong isa, kausap sa phone yung classmate niya.
alam mo, I'm scared. Baka ang mami ko naluloka na. Kasi nakita ko, nakipag-usap siya sa dog. At naano talaga ako, natawa talaga ako. Dahil siguro alam ng anak ko na, naku, depressed ang mami ko, ba't nakipag-usap na siya sa dog? Talagang scared siya, akala niya naluloka na ako. Isa pang pinaniniwalaan ni Manay, feeling niya raw ay tagapagdala ng swerte ang mga aso niya. Bakit kaya? Ang feeling ko kasi, baka sa kanila rin ang gagaling swerte ko. Kasi hindi ko naman napipil na ganun pala kagastos yun. Kasi nga, parang may pumapasok naman. Kaya nga sabi ko baka sila ang swerte. In their own way, merong dog prayer, di ba? Na please, give our mommy and no more money. Baka ganon, di ba? Baka may mas sarili silang prayers na hindi natin alam. Ang ganda ng bag mo. Ay, saan mo yan nabili? Tingin. Ako na naman. Sige na. Tora, Vicky. Kaharbatan na naman ako nito. Ito talagang si Lolit Solis. Wala nang ginawa kundi kunan ako ng gamit. Ako si ikaw. Ikaw, si ako. And I am what I am. I am what I am. I am what I am. Come on. Mahulaan nyo kaya ang aming dahu. Ati ko muna nga. Tuwing araw ng Sabado, ang mga pagbati niya lagi ang mapapanood pagsapit ng hapon. Ang manager at TV host na si Lolit Solis, hahamunin ng extra challenge na makipagpalit ng buhay sa beauty expert at sosyal na si Dr. Vicky Bello. Morning! Morning, no? Pagising pa lang sa umaga, mga aso agad ni Manay ang unang sumasalubong sa kanya. 4 na po silang lahat. Saglit siyang magdarasal gamit ang prayer book. Pagkatapos ay isa-isa niyang lalaruin ang kanyang mga alaga. Ito ang umpisa ng araw ni Manay Lolit. Niregaluhan ako ni Caridad Sanchez. Niregaluhan ako ni Charlene Gonzalez. Padaminsan ng panabit, niregaluhan ako ni Rosana. Yung dumami yung kakarigalo. Pag kami nang mamatay doon, umiiyak ako ha. Hindi ako nagtatrabaho ng mga 3 days, hindi mo ako makakausap ha. Panganay sa 3 magkakapatid si Manay Lolit at laking sampalok Manila. Talagang maharagan ako, parang tomboy-tomboy talaga. Yung talagang sugod na sugod, kung ano nang ginagawa. Kaklase ko yan. Nakaupo yan sa likod ko eh. Hindi ko nga alam kung may crush sa akin noong araw yan. Chinita yan eh. Maitim na rin. Medyo maitim. Lagi sa araw eh. Siguro nagpapatintero sa Jeronimo, sa Honrades, yung mga kalye doon. Nagbagong lahat ng tumuntong si Manay sa UP para magkolehiyo. Ang sisiga-siga dati, biglang naging pa-girl. Naging admirer niya si Nur Biswari na binasted niya kasi nung nakasakay niya sa UP ikot in jeep, hindi siya ibinayad. Wala pa siyang datong nun, kaya hindi ko siya pinansin. Pagiging police reporter muna sa dyaryo, ang unang trabaho ni Manay Lolit. Pagka nag-raid ng kasa, di mga babae, sinasakay na doon sa jeep ng mga polis. Pati siya hinahatak. Inuupo siya doon sa na pagkakamalan siyang isa siya doon sa mga nasa kasa. Yun, ganun kaganda si Lolit noon. Loose na t-shirt at tsinelas. Ito ang forma ni Manay sa loob at labas ng kanyang bahay. Nagsimula raw siyang manamit ng ganito ng mga anak at magkaroon ng 2 chikiting. Pinakamahirap para sa kanya pagsuot ng sapatos sa mataas, pagsuot ng mga sexy outfits, at sa pagkilos ng very prim and proper. Basta sa loob ng 1 linggo, 2 beses lang kayo mag-uusap. Kung lumagpas doon, hindi ka na niya kakausap. Lunes, Miyerkules at Biyernes, nagre-report si Manay ng pinakasariwang chismis sa programang Double A sa Double B. Ang seryosong balay-taktakan ni Arnold Clavio at Alice Soto na uuwi sa tawanan pag nandyan na si Manay Lolit. Ayun po, itatawagin natin si Nelson Cañete, RGMA Davao. Ano? O Nelson? O Nelson, pasok na! Pasok na! Whenever Nanay Lolit Solis is around, charged yung atmosphere. Hindi makakali, masyadong magulo, at saka dapat hindi ka tutulog-tulog when she's around. Minsan, taga-awat ako sa radyo niyan eh. Nay! Lalo na kunyari, kilala ko, o medyo bigay niya na yung mga tips niya, yung mga impormasyon na sasabihin niya. Sige, pangalanan ko na. Sabi niya, bakit ko naman itatago? Totoo.
Ay, nako. Ngayon, komportable na ako dahil eto na suit ko. Ang aking favorite na shorts. Shorts, oh. Dito sa bahay niya si Binangon ng Rizal, nagre-relax si Manay. At siya rin mismo ang naglilinis nito tuwing magpupunta siya sa bahay bakasyunan. Mabait siya. At paano magalit si Manay Loli? Galit na galit siya talaga. Para akala mo tigre na ano. Lagot ka, Vicky. Lagot ka, Vicky. Lagot ka, Vicky. Handa ka namang makipagpalit ng buhay kay Dr. Vicky Bello. Iniisip ko pa lang na susutin ko yung mga sapatos ni Vicky na ang tataas. At baka mabakli pa yun pag sinuot ko, maluluka na ako. Na-imagine ko si nanay, huwag mo nang dagdagan, ayoko imagine. Parang di bagay. Alam ko na tinanggap nyo all in the spirit of fun, na ano naman that makes the world go round naman, di ba? Fun and laughter. Kaya kayong dalawa, I'm sure marami kayong mapapatawa, marami kayong mapaliligaya, at marami talagang mamamangha sa ginawa ninyong kabaliwan. Ay, Lolit, kayang-kaya mo yan. Sana talagang mag-switch na talaga kayo. Hindi lang yung outer appearance, pati yung inner beauty nyo sa bawat isa. Ay, ayoko dyan. Hindi ako dyan sa kwarto na yan. Natatabihan ako ng mga alaga ko. Dito ako. Dito kami. Tulog na ako. Si Dr. Vicky Bello, isang beauty doctor. Sumikat dahil sa kanyang galing sa pagpapaganda, lalo na sa mga artista. So for me, this is really my passion in life, to make myself pretty and to make other people look good so that they'll feel better about themselves. Muli namin binalikan si Dr. Bello para sa aming natatanging hamon. At kinilala namin siyang mabuti para mapaghandaan ang mga pagsubok na ibibigay. Alam ko ginagawa ni Manay na hindi ko kayang gawin. Siguro kumuha lang na lahat ng flowers sa isang party. Or, di ba, lahat ng giveaways kinukuha ni Manay para ibigay naman sa ibang tao. Alam ko si Manay, gano'n. Ang layo-layo ng personalities namin. Pero, wow, I love Manay. I respect her so much. And I want to sing on what her life is like. Ano naman kaya ang pinagkakabisihan ng isang Dr. Vicky Bello? Good morning! Ipapakita ko sa inyo ang aking daily routine. Lalo na sa iyo, Nanay Lolit. Ang first thing na ginagawa ko pag nagigising ako, kumakain ako ng chocolate. Ito ang favorite chocolate ko, Toy Sure. Yan. Napakasarap. Bago mag-brush ng teeth. Ang next thing na ginagawa ko ay mag-meditate. And take 3 deep breaths. Pagkatapos ko mag-meditate, lalabas na ako papunta sa gym. Siya yung taong sobrang busy. Hindi ko yata siya nakita or nakasama na wala siyang ginagawa, na hindi siya nag-iisip. Basta lagi siyang may ginagawa at lagi siyang nag-iisip. Napaka-vain. Gusto niya lahat maganda, maayos. Yun. Kami siya sa Obaji and then, can you please take out the veins? Para it will look in a minute. She's very hardworking. As you can see, she's all over the place. Nasa so many TV shows, she attends as a guest because she's determined. How far is it? Ay, nakakapagod yata maging Dr. Vicky Bello. Alas 5:15 na pero hindi pa tapos ang araw ko. Papunta ako sa bahay para magpamasahe bago mag-dinner mamayang gabi. Wow! At may masahista ka rin sa bahay. Pinaturuan niya yung isa sa mga kasamahan ko kasi gusto niya talaga may stay-in na nagmamassage sa kanya. Kasi yun lang yung relaxing time niya I need to have a very comfortable life eh. Ako, ayoko talaga yung mahirapan ako masyado. Feeling ko talaga nagtatrabaho ako para madali na yung ibang parte ng buhay ko. So,
Kailangan may beads. Kailangan, di ba, ganung klase. At para manatiling sexy, pole dancing naman ang trip ng doktora. I started doing this actually a month ago lang. Tinay ko siya sa Amerika, tapos nung dumating ako, nagdala na lang ako ng mga videos. Tapos ito yung exercise ko sa bahay. Gusto ko siya kasi ibang klase siyang exercise. Talagang lumilipad ako, pero hindi pa ako ganun kagaling, so hindi pa masyado. Pero ang feeling mo talagang babae ka. Pero enjoy ako kasi it builds muscles and it keeps my body toned. And I really have a lot of fun. Hay, wala ka talagang kapaguran, doktora. Vaughn, come here! Pagkatapos ng napakahabang araw, sa wakas, Ito ang ginagawa ko araw-araw. Nakakapagod ba, Manay Lolit? Kakayanin mo yan, ha? Huwag tayong dalawang susuko. Good night! ang himbing ng tulog ni Manay. Ang hindi niya alam, nagpalit na sila ng bahay at buhay ni Dr. Vicky Bello. Oh, ba't ganito suot ko? Hindi ako magsusot ng ganito. Ay, at hindi naman ako nakatulog sa kama. Dapat doon ako natutulog dahil sa pabed lang ang sinutulog ako. Pero dahil Dr. Vicky Bello ako ngayong araw na to, siyempre, bold! Bold! Ako parang naiilang ako sa silk, ha? Parang hindi bagay sa aking skin, ano? Ano tong suot ko? Hindi tong suot ko kagabi, ah. Sino kayo? Nasaan ang boom-boom ko? Ba't ang liit ng kwarto ko? Nasaan yung kama kong malaki? Nasaan yung sheets ko na maganda? Nasaan ako? Ang bed ko kasi napakalaki, king size bed. Tapos yung sheets ko malambot. Ito yung sofa bed lang pinatulog ko na ang liit ng ano. Medyo na-disorient ako kasi pag bagong gising ka, di ba, hindi mo alam talaga kung nasaan ka and I expected to be in my bed. So medyo nataranta ako doon. Ang cute-cute nyo naman. Sino ka? Buti na lang, may mga katabi kang cute na mga alaga. Wow! Who are you, baby? May dog talaga ako na natutulog with me. May sarili akong dog, si Boom Boom. So, dinidilaan niya ako to wake up pag gusto na niya lumabas. So, eto lang madami. Parang ang lambot ng feeling. So, yun ang mas nakaka-secure. Parang may familiarity kasi may aso din ako sa kwarto. Pagkagising na pagkagising. Kakain muna ako ng aking favorite chocolate. And wow, sosyal! Yan ang famous Vicky Bello chocolate morning ritual. Siguro yun ang gimmick para gumanda katawan mo. Kumain ka ng chocolate pag umaga. Nakakapayat nga yan, ng bulsa. Biruin nyo $3 ang isang toy share na yan. Ha, nakakasamid sa mahal. Hindi talaga bagay sa akin ng chocolate na mamahalin. Bagay lang sa akin, choknat. Nag-chok na ako. Muna akong tubig. At tignan mo, umagang-umaga meron na agad akong assistant. Si Che, ang maasikasong personal assistant ni Doktora. Kung sabi ko, kasi di ba si Manay mataray talaga siya. Si Doktora naman hindi. Hindi siya ganun eh. Parang pag tiningnan mo lang siya, parang ganun, mataray siya, pero hindi. Isa sa pangarap ko ay talbugan si Rosana Rosas, kaya inaway ko siya. Para ako nakapalit niya. O, nakita mo? Mapait pala si Manay. Ano ba tong suot ko? Ang baduy. Ano ba tong lawlaw? Kadiri. Hindi ako. Oh well, ano tong tsinelas na to? Ang laki. What is big? Walang designer brand, oh. Anong pangalan nito? Ang tibay. Talagang ayoko ng lawlaw. Lahat ng suot ko lagi naka-tight fitting. Gusto ko na-feel ko yung tela against my skin. Eh, yung mga suot ni Manay, puro talagang lawlaw na ang loose na parang nagsiswim ka sa loob ng outfit. So, very uncomfortable ako pag... Comfortable siya, pero uncomfortable ako kasi hindi ako sanay sa ganun. Mukhang may kaguluhan doon sa taas. Careful!
Careful. Patch, wait. Come in. Careful, Patch is there. Good Ay, good morning. Hello. Hello. Ayan, lumabas na ang dog. So may mga bago kang mga alaga? Oo nga, ang gaganda naman ng dogs dito. Pero ang outfit ko, ano ba to? Carry. Hindi ko carry. Okay, so sa loob ng halos 2 araw, you will be living the life of Lolit Solis, not necessarily sa present lang. Okay, aba. Pati ang Oo. kanyang nakaraan, Sige. babalik-balikan natin ng ilang mga bagay-bagay. Mga ginagawa niya, mga pinagkakabalahan niya noon. Natutulog lang naman si Manay, so matutulog lang ako dito. O kaya nga babalikan natin ang kanyang nakaraan. Ano, nag-research kayo? Oo naman. Alam nyo. Kompleto Sige. yan. Okay. Pero maraming gwapo yata sa buhay ni Manay dati, so maraming gwapo papasok sa buhay ko. Maghanap tayo noon. Okay. Okay. Susubukan naman ni Manay na mag-meditate gamit ang Shirley MacLaine na tape. Ito kasi ang ginagawa ni Dr. Vicky sa umaga. Basta ngayon alam ko na kung bakit relax na relax si Vicky. Baka dahil every morning ginagaya niya nga yan. Relax, meditate, empty your mind. It's empty. It's empty, my dear. Manay, pagkakataon mo ng umastang mayaman. Kilalanin mo na si Mama, si Doña Nena Bello, ang buting ina ni Dr. Vicky Bello. Yan, ingit na ingit dyan si Bruce Francisco. Gusto niya pumunta dito sa bahay ko kasi dito sa kumukuha ng mga chocolate. Kita mo, kitchen pa lang ni Vicky. Nakita mo ganyan na? Talagang dito na ako titira forever. Wala na makakapagpaalis sa akin dyan. Okay, so, are you hungry? No, not at all. I'm always dieting eh. Naku, si Manay Lolit, hindi nagda-diet yan. Eh di ba, kailangan naman beauty doctor, kailangan slim. Nag-tour ka naman na bahay? Mabuti pa kaya simulan mo na ang first activity ni Manay tuwing umaga. Ang unang ginagawa ni Manay Lolit pagkagising niya, bago nga pala tayo mag-tour, ay nagdarasal siya. Yun din ginagawa ko, kaya madali lang yan. Ayun. Then I realized, totoo na to, nandito na si Paolo, ibig sabihin, wala nang backing out dito, nakakahiya kay Paolo. Talagang papaprove ko sa kanya na kayang-kaya ko. One day for all of us and I'll survive all the challenges. What I liked about Manay, may altar siya. Kasi talagang ano ko yan to pray every morning and kneel down. And I think magandang idea na meron kang altar, a special praise in your house na para the moment you're there, you feel in the presence of God. Manay, itour mo na rin kami sa mga pag-aari mo. Eto, rep pa rin. Nakita niyo? Diyos ko. Gusto niyo nakapikini ako, punta ako dyan, ha? My God. Eto ang dressing room ni... Oh. Ay, Yoli, ikaw nang taga-makeup ni ano, oh, yan, oh. Ang mga sapatos, paano ko ito masusuot? Ni-imagine ko na, paano kaya ako magsusuot ng high heels? Paano kaya ako yung lagi naka-makeup? Paano kaya yung mga damit na alam naman si Vicky, dahil maganda naman ang katawan niya, talagang naka-flaunt na gano'n yung ano. Yun ang iniisip ko, paano ko yung gagawin? Pero nung naisip ko naman, nagagawin naman niya, paano naman siya magsusuot ng shorts na terno? Paano siya maglalakad ng nakachinelas? Lagi siya naka-heel. Yun ang naisip ko, ay, kung mahirapan din siya. Oras na para makita ni Doktora ang kabuuan ng bahay ni Manay. First stop, ang kwartong hindi tinutulugan. Hindi siya comfortable dito. Mostly Ito ba sa kanya to? Yan ay isa sa mga sinusuot niya. New fashion. Ito mga iba't ibang mga... wardrobe ko ngayon. Oo. Okay lang ba tala? Susuotin ko yan. Okay, mga color mo, Manay. I like it. Oh, di ba? Latest fashion from her. Ang hiling niya sa stripes. No? Hindi mo ba alam, Manay, pag stripes nakakataba? At this point, wala ito siyang pakialam. Dapat vertical, wag horizontal. At aba, may fashion advice pa si Doktora. Pero good luck sa'yo ngayon dahil ikaw muna ang magsusot ng mga yan. Ginagamit lahat yan ni Vicky, ang mga pabango niya. Yan. Diyos ko, wala akong ganyan dresser. Baka hanapin niya ni Vicky doon sa bahay ko. Wala akong mga ganyan. Nakita mo ba ang mga tatak? Makaya kayang gayahin ni Manay ang kilos at galaw ni Doktora Vicky Bello. Diyos ko, parang hindi ko magagawa ang buhay ni Vicky. Kaya niya siguro yan. Kaya lang kasi yung ibang mga ginagawa ni Dr. Bello, baka hindi niya ginagawa sa everyday routine niya. Papakita ko sa inyo ang hindi niyo pa nakikita. Babu! Tulas ka na! I'm sure wala siyang shoes.
Because I've never seen Manay wear shoes. Puro? Puro chinelas. There you go. All fashion of chinelas. So ako hindi ko imagine si Manay Lolit na Naka high heels katulad ko. Mas enjoy ata ako sa nandun ako sa kabila. Okay. So, ano sa ng kitchen? Nandun. So, ang kitchen is... Walang kitchen na. Ito, kitchen to. Okay, kitchen. Wash my hands. Hindi ako pa ano. Kitchen. Sa litang bahay na ito, siguro naman hindi ka na maliligaw dito, no? Halos lahat ng sulok, abot kamay mo. Oh, hindi ba, Doc? Yan. Dryer yata yun. Ang ating TV and DVD player na meron tayong papanoonin. Ay, talaga. Mas lalo natin makilala si Manay Lolit. Kasi hindi lamang challenge ang... Nay, ano to? Hindi totoo. Ano ba yan? Kailangan na fresh flowers sa feng shui. Okay. Tama na yan pang kukokray sa gamit ni Manay. Panoorin mo na muna itong video ng lola mo. Morning, no. Ano na? Baba na. Tandaan niya kung ano sa'yo siya. Kasi si Manay, pag nakikita ko, napaka-arresting niya at napaka-fascinating. Nakakalimutan ko panoorin kung paano ko gagayahin. Hindi talaga siguro ako ganun ka-observant. So, aliw-aliw lang ako sa kanya. Siyempre, hindi makukumpleto ang experience ni Doktora bilang Lolit Solis kung di niya makikilala ang kasambahay ni Manay. Oh, ang ganda naman ni Mel. Pati ang driver ni Manay, ipinakilala na din ni Miss Vicky. Si Mang Junior. Ako lagi tinatanong ko, kinakausap ko yung mga maids kung hindi ako sure kung yung tao mabait. Kasi ang mga maids at ang mga driver, nakikita nila talaga yung totohanang katauhan ng isang tao. Simula na ng buhay ni Manay Lolit bilang Vicky Belo at sisimulan natin yan sa almusal. Kayanin kaya ni Manay ang breakfast, Vicky Belo style. O, hindi ka dito, Banji. Marami tayo gagawin ngayong araw na to. Excited ata si Manay na makatrabaho si Vanji, ang executive assistant ni Dr. Vicky. Yan. Bakit siya walang ano? Ito po yung breakfast every morning ni Dr. Bello. Yogurt. O then pag may Suha salad. Salad. Cheese. Different kinds of cheese. O ano Manay, okay bang breakfast ni Dr. Vicky? Pag sa breakfast, bali ako nag-prepare ng mula sa medicine, arrangement ng table, hanggang doon sa pagkain niya. Kasi yung sa cook namin, cook lang siya. So bali ako nagsiserve. Parang tayo pinakawin ng bell. Parang doon sa aking bahay sa Binangonan, may bell din ako. Nako, parang hindi lang ata sa breakfast interesado si Manay Lolit. Mas interesado ata siya sa bell. Kaya lang, sino makakarinig ng bell doon? Isa lang yung katulong ko. Banji, umupo ka na dyan. Sa breakfast table, meron tayong sinangag, meron tayong kape. Alam ko si Manay, black ang coffee. Super black. Meron tayong... Hindi mo alam kung ano yan? Mahuhulaan mo ba ito, Doktora? Dilis, di ba? Ewan. Fried fish. Mga kapuso, ang dilis ni Vicky. Ang dilis maliit. Okay, so what's that? Tanong mo kay Junior. Junior, ano daw to? Mang Junior, ano yan? Tuyo? Okay. Naku, hindi pa ako nakakain yan. Delicacy. Hindi ka kumakain tuyo? Hindi ko pa na-try. Okay, we will try it. Oh, may nirereklamo kaya ata sa get up ni Manay. Wow, Manay, I feel, parang hindi ako sanay. Usually, napaka-fitting na mga suot ko. Parang nagsiswimming ako sa loob ng clothes. Ito, gigantic naman itong mga Kaya ka, parang serving spoon. Pero teka, hindi mo din naman niya magagamit eh. Ano? Lumapit agad dahil sa kabibel ko. Tubig na lang. Water, ha? Ayan, at napapa-English talaga si Manay. Pero bell talaga ang interest niya. Bibili ako ng masina. Sige nga Manay, ikwento mo nga kung anong binabalak mo sa bell. Kampana. Pwede kayo sa bahay ko, kampana ang gamitin. Di ba? Ganito kalita kay Dr. Bello, para mas kalibugak siya, bibili ako ng mas malaki. Bili mo, kumakain lang ako ng yogurt sa aeroplano mo. Dito pala, araw-araw kinakain ko ni Vicky. Ito daw ang pampaganda ni Vicky. Every morning, iniinom niya to. Ako, nung bata ako,
wala akong breakfast, hindi ko alam na may breakfast pala. Kala ko yung breakfast, yung recess. Eh siya, tingnan mo naman ng breakfast nila, heavy. Kaya ang laki-laki ng pagkakaiba. Talagang ibang-iba yung buhay niya sa buhay ko. Ang sarap niya. I'm sure mahal din to. So, kakainin ko ng kanyang suha salad. Hindi ko maintindihan yun. Kumakain siya ng chocolate, tapos may suha salad pa rin siya. Paano nangyari yun? Nako, health conscious talaga si Dr. Vicky. Sige, isang hilit pa sa bell. Magbe-bell ulit ako. Ito pinakagusto kong type. Bell. Clean the table. Oh, di ba? Clean the table. I'm living now with Banji. Di ba? The breakfast is good. Dahil Parang dilis ng lasa, di ba? na malaki. Na malaking dilis. Malaking dilis. Kasi yung mga ganun ng pagkain, hindi maganda kasi magre-retain ka ng tubig. Tapos tataas ang blood pressure mo dahil napaka-salty. Para siyang nandidiri sa tuyo. Kasi parang hindi kasi niya natikman pa yun eh, kaya siguro ganun. Pero ano lang, alat lang. Maalat siya. Hindi po ganyan ang tamang pagsubo ng pagkain. Tamang pagkain na paggamit ng kamay ay fingers lang at wala sa palad. Oo, normal. Ang faro. Hindi siya marunong kumain ng tuyo. Tsaka hindi siya marunong magkamay. May makeup na ako. Dahil marami kaming trabaho ni Banji. Alam mo naman, ang dami-daming pasyente sa Delos Clinic. Hindi kagaya ng mga ibang clinic dyan. Walang tao. Ito na si Yoli. Yoli, halika na. Kailangan matikman ko rin yung mga pabango ni Vicky Bello, no? Ito ang pabango na ang pangalan ay Violeta. Violeta. Sige lang, Nay. Samantalin mo na. Hindi ba ikaw nga ngayon si Vicky? Manamit pa ganyan siya. Naamoy nyo? Naamoy nyo mamahalin na pabango? Amoyin nyo na lang. Hindi nyo magagamit. Dahil ako lang pwedeng gumamit dito. Mang-iinggit ka pa talaga, Manay, ha? Sige na po, huwag ka nang malikot at sisimulan na ni Yoli ang mag-makeup sa'yo. In-front ko lang po, meron kayong lunch ngayon with your family. And meron po tayong clinic sa Alabang. Alabang? Opo, tapos may dinner po kayo 7 p.m. kay Sir Joey. Ganon? Opo. Sa pagiging Vicky Bello ko, pati love life niya, Vicky Bello na rin ako. Ganon talaga, Manay. Huwag ka nang umapila. Yung mga gamit niya sa mukha. Eh ako, basta pagdating ko sa bahay, hilamos, tsuk, tulog. Pagka umaga naman, hilamos, tsuk, lakad. Eh siya, ang dami palang rehimento. Tsaka ang dami ng gamit, nalilito ako pag gamit ko yun. Paolo! Alam mo yung aso mo, ang daming kuto! Speaking of aso may kuto, Hello, baby. ito si Patch. Hello, Pat. Okay, Wow, so he's heavy, ha? Oo. Bigay. Nung binigay ko kay Manay Lolit niya, medyo, fit. May muscles pa yan eh. Oh, ngayon? Ngayon, Kailangan medyo. na magpa-liposuction. Plugging. Aso? Nagpalay pong aso? Doggy suction. Okay. Hindi liposuction gagawin natin sa mga aso, kundi Papaliguan ko, I'm sure. Yes, papaliguan nating aso dahil yung ginagawa ni Manay Lolit. Okay. Nel! Help! Baka hindi niya kaya magano sa mga aso. Kasi mahirap magpaligo, magpakain. Minamassage. Gusto niya to? And then, kulang pa. O sige. Mukhang nag-e-enjoy ka naman, Manay Vicky. At mukhang maamo sa'yo ang mga aso ni Manay Lolit. Boy, ito mga aso, hindi magulo. Ano yan? Yan ang shampoo? Ang bait itong mga dogs ni Manay. I thought it would be a problem kasi baka frisky yung mga dogs. Laging, alam ko, tatalsikan ako ng tubig o hindi. Pero siguro enjoy na enjoy sila magpaligo kasi napakabait talaga nila. Ang sarap naman. May masahe pa. Ang sweet naman sa aso. At sino naman ang hindi gaganda, ha? Nakita niyo mga gamit ni Vicky sa makeup? Kung gaano ka mamahal? Ako, habang alagang-alaga ni Paolo si Vicky Bello, si Buba hanggang ngayon wala pa. Kaya lang pag tinrayan ko si Buba, tsak maiiyak yun eh. Kaya nag-iisipan ko pang mabuti eh. Sa kanya, ganda-ganda ng makeup ngayon. False lashes. Wala. Ayun, para maganda sa screen. Just for today. Akala ko ba gusto mong maging kasing ganda ni Vicky? Bakit ayaw mong magpalagay ng false eyelashes? Paano na nga? Sinod ko na nga yung pinasasya sa kanina, no? Kaloka, ha?
Tapos pati kahit last na, tingnan mo, bold pa rin ako, oh. Nakikita yung Diyos ko, ginawa ko mga lahat ng gusto nyo, no? Pag na yun, alam ko hindi ko maano yun. Hindi ko makakarry. Kasama po yan sa challenge. Wow! Pakita niyo yung tunay na Bikibelo. Ganon, hindi naman naka-pour sa elastis si Vicky. Nakabig na ako, naka-pour sa elastis pa. Sige lang, di ba nga si Dr. Bikibelo ka ngayon? Social. Oh, di social. Diyos ko, parang hindi mamulat yung mata ko, kaya nakagaya. I know na how. Kaya ko. Sinabi mo yan, ha? Tingnan natin. Wow! Sarap naman ah. Hey, where's Tintin? Nasaan si Tintin na? Bulaga. Pasado na rin naman. Okay, bye-bye. Okay na? Wait, ano pa? Dapat pinuto na yung mga tail. Okay, bye-bye, baby. Okay. Mag-wait ka ba? Ito yung star. Oh, make pa dito, ha? Halika. Mahilig ka ba dito? Si mama pala to, hindi si SC. Kala ko si SC to. Okay ka pa ba? Ah! So why are you making me wet? Satisfied kaya sila? Gwapo ka na? Gwapo. Okay na? Maganda? Ang galing ko ano? Pagsado. Yay! Yung pagsuklay, dapat talaga yung dinidiinan yun. Lahat ng parte ng katawan dapat sinusuklay. Pati yung tiyan, para walang buhol. Dapat pala, dito nila ako tumira kay Bikibelo talaga para meron akong yoli. At halatang hindi kasi tangos ng ilong ni Bikibelo ang ilong ko. Dahil panay ang lagay ng ng nose line ni Yoli. Nakapout. Diba? Nakapout na ako. Ang ganda ko na kesa kanina, diba? Nag-umpisa pa lang tayo, mga akong domestic helper. Tapos ang ganda-ganda ni Bikibelo. Parang na-ate ako dito sa na to. Sa episode na to. Si Bikibelo kanina talagang fully made up. Pagkatapos ako parang akong domestic helper. Napagod na ako doon. I'm tired. Pwede na bang mahiga? Tapos, anong tsura ko ngayon? Ah! Yuck! Wapoys! Ala, hindi pa pwede mag-lie down. Hindi pa. Ang tawag dyan, warm-up challenge. Okay, ngayong tapos ng makeup, attire naman ni Bikibelo ang dapat mong gawin. Aba, ang ganda mo naman ay, ibang-iba ka na sa damit mo. Eto mga muscle. May ganyan ba si Bikibelo? Hindi siya dyan. Hindi yan mga muscle, taba. Nalula ako. Lalo na hindi ka lang malulula dahil sa dami, kundi alam mo mga presyo ng gamit na yon. Diba? Talagang pag nakita mo isang pares ng sapatos yung mga worth 35,000. Pero naisip ko na siguro, talagang yun ang pinagpaguran din niya. At saka, sa status niya rin, as Dr. Bikibelo, dapat talaga mga ganun ang gamitin niya. Siyempre para kumpleto, kailangan mong isuot ang nababagay na sapatos dyan sa damit mo. Nakita mo yan, yung sapatos na yan. Yan ang anin ko, kaya lang hindi ko pag nadulas ako dito, mababalian pa ako. Baka mamaya, pilay-pilay pa ako pagdating ko sa Startup, no? Dahil lang dito sa extra challenge. Naku, kung hindi lang napakataas ng rating nyo, magdadarna na lang ako. Kanina ko pa inisip, ba't ko ginagawa? Hindi ko talaga maisip na kung bakit. Hindi naman dahil love ko si Paolo. Lalo namang hindi ko love si Ethel Buba. Ewan ko lang, ako. Yan ay dahil mahal mo ang programa namin. Isa kang kapusong totoo. Kanina ko pa napipilang na suwala. Legs ba yan, Nay? Dito mukhang braso, mukhang legs, ha? Hindi po kami nagsabi niyan, ha? Parang karaswaan yung pagtulog, ha? Parang nagsisisi na ako talaga. Imaginin mo, kanina ballstar ako. Ngayon, mukha akong boxer. Mas malaki pa ang braso ko kay Manny Pacquiao. Ano ba yan? Hindi naman po kaya magalit ang mga alaga niyo sa amin. Sasabihin ng alaga mo na alam mo, kahihiyan to. Si Christopher De Leon at si Rudy Fernandez nagalit nung nalaman nag-extra challenge ako. Dahil sabi nila, Naya, nauna ka pa sa amin. Inggit na inggit. Pero kung pagawa ko kaya to kay Rudy.
Gabi kaya din to ni Christopher. Sige nga, mainggit kayo ngayon. Diyos ko, ano ba yan? O sige nga, Manay. Isang project nga dyan. Ang ganda ko ba? Ang ganda ko ba? Pwede na ba akong kapalit ni Ethel Buba? Bakit? Mas malaki na yung tiyan ko kaysa sa ano niya, boobs niya. Ito na lang kunyari ang boobs. Tapos ito ang tiyan. Hindi naman magkapalit. O, pwede na siguro, di ba? Che, ilabas na yung aking mga alahas. Baka mga aking mga alahas na ang sabi ko, ha? Bigyan na sa akin pinakamalaking carrots. Pinakamalaking carrots, no? Dahil pag yun sinut ko, hindi na yung mahuhubad ni Dr. Bell. Akin na talaga yun. Yung Louis Vuitton na ano? Ako pinili talaga ni Banji ang pinakamura. Ay, para hindi. hindi siya mapagalitan ni Dr. Bell. Hindi pa kasi yung bali ko sa ano. Hindi pa kasi purple. Ang ganda mo pala, Nay, pag nakadangling earrings ka. Hindi kompleto ang pagbabalat kayo na walang makeover. Siyempre, nakahanda na rin ang mga gamit ni Manay na susuotin mo. Ba't ako mag-makeup kung meron na akong wig? Kasya ba to sa akin? Parang laki-laki naman nito. Is this nice? Talagang ayoko ng lawlaw. Lahat ng suot ko lagi naka-tight fitting. Gusto ko na-feel ko yung tela against my skin. May mirror ba? Gusto kong tumingin. This is too scary. Especially when beauty is your profession. Ang kati nito. Manang Norma. Ang kati. Okay, bakit siya makati? Yung wig na binigay sa akin, parang bunot or cap siya. Ang kati-kati, ang init-init. Ito pinakadusa sa lahat na ginagawa ko. Ito ang isang parte ng buhay ni Dr. Vicky Bello, hindi ko kinakaingitan. Kahit may isang tambak ang Manolo Blahniks niya, ang mga sapatos niya, may mga pangalan, Jimmy Choo, Manolo Blahniks, Gucci, hindi ako naiinggit dahil ang tataas po ng tako. Eric Morales, kaya kong silabanan. Kung hindi niya napatumba si Manny Pacquiao, mas lalong hindi niya ako mapapatumba. Diba? Mag-grace na ako, nalalusuan na ako. Iba ka talaga. Sige, mag-feeling pretty woman ka muna dyan. Oh, ayan. Yan. At ito, favorite color pa lang, doktora, ito, orange. Dahil madami siyang damit, na ganito ang kulay. Pero ewan ko lang kung magiging paborito niya pa after na ganito ito. At saka mahika, bagay pala sa akin chandelier. Mabraso, ito, pwede na akong gustuin. Pwede na akong magmukhang Doktora Vicky Bello, 10 years from now. Diba? Siguro naman, 10 years from now, lalaki na ng kote ang katawan ni Vicky, no? Saka kakain niya ng chocolate, kaya Vicky Bello ako 10 years from now. Kailan ka pa ulit ng heels na yun? Ako, nag-heels yata ako, ikinasal ako. That was 1970. Ano na ngayon? 80, 90, ilang taon na yon. Tapos ang gaganito pa rin ang anak ko. Ewan ko ba kung ba't ako napapayag ito. Pwede nakahiga ako, lalagyan mo ng makeup. Oo, yan. Sige, pwede. Siya, sige. Pagbibigyan ka namin sa kagustuhan mo. I always do that in the house. When I'm sleeping, I lie down and then they put makeup on me while lying down. Maya-maya lang. Ayan. At hiniheli na itong si Vicky na nakanganga pa. Kasi nagising ako na napakaaga. Call time niyo sa amin 5. So nagising ako ng 3. So antok na ako nung pagdating ko sa Binangonan. Inaantok na ako. Vicky, umaga na. Gising na. Tapos na po ang siesta. O ano masasabi mo sa itsura mo? I have to say, nakuha ni Manang Norma yung mata ni Manay na parang chinita pero malaki. Eh yung mata ko kasi chinita pero maliit. Isang lakad Manay naman dyan, Vicky. Gusto ko talaga i-ano si Manay. Pero at the same time, parang I'm always taught na pag Dr. Vicky Bello ka, medyo dapat class ka, medyo dapat poise ka. Hindi siya sira? Hindi naman. Diyos ko kasi naman. Ngayon lang nangyari to na nagsasapatos ako na meron nagsasapatos sa akin. Ganyan si Vicky Bello. May nagsusuot ng sapatos niya. Kaya ma-imagine mo na paano ngayon to kung masarapan na ako sa ganitong buhay. At hindi na ako umalis sa bahay na to. Hindi mag-aaway kami ni Vicky pagka hindi ako umalis, di ba? Yung mahihirapan na siya yung sa workout. Tingin ko kasi
like itong strip dance dancing niya, mahirap talaga siya. Medyo convinced na ako na Lolit Solis ang dating mo, yung buhok, okay, yung salamin, medyo nakababa na ng konting ganyan. Yan. Yung forma, yung jeans, Ganon, maluwag. Okay, very good. Ayun, tatawagin natin si Mel. Mel, nako, Yes. ano yan? May dala siyang sling bag. Sling bag. At saka, Payo, bakit? which means tayo ay lalabas. Sa palengke ang punta mo, Vicky. Bibigyan ka namin ng listahan ng mga bibilhing gulay. Dagdagan mo pa yan ng bigas at daing na bangus na paborito ni Manay Lolit. May pera ba ako? 200 pesos. Ngayon si Manay Lolit, since manager siya, ibig sabihin marunong siya makipagtawaran. Ah, okay. So, mahilig ka ba makipagtawaran? Hindi masyado. Hindi ako sanay. Talaga naman, pupunta lang na palengke, kailangan pa uli magpa-makeup. Sayang lang yan. Alam mo, never talaga ako nagpapalengke. Yun ang trabaho ng aking cook at yung maid ko. Hanggang dito ka na lang namin ihahatid. Kailangan mo nang sumakay ng tricycle papuntang highway at sumakay ng jeep na biyaheng Binangonan. Ano ba yan, Manay Vicky? Magbilang ba ng pera sa gitna ng kalsada? Baka masagasaan ka. Alikabok! Yeah. Ang hirap pala dito. Malayo ba yun? Makaka-rate dyan sa mga Alikabok. Ito na? Okay. Moises, teka muna. Bawal ba? Sorry. Thank you. Ayong kailangan mo namang sumakay ng jeep na biyaheng Binangonan. Lolit Solis, kailangan para manalo ako. It was an ano for me kasi I didn't know, nakilala ako up to that level, namasa na pala ako. Pero sabi ko, hindi ako yun. Anong pangalan ko? Sige, tingnan mo ako. After a while, Manay Lolit, gaganin sila. So alam nila yung what I was trying to achieve. Wala nga akong pera eh. Ay nako, Vicky. Hindi bang instruction sa jeep ka sasakay? Bakit ka nag-tricycle? Ba't di po kayo nag-jeep? Eh kasi parehong presyo. Binigay na. So di mas maganda dito, nag-iisa ako. Di mo marunong ako magtawad. Nakuha ko yung tricycle, parehong presyo. Huwag ka nang patayo-tayo dyan. Lumakad ka na at magtanong-tanong kung saan bibili ng gulay. Tapos pagdating ko doon, tinuturuan nila ako paano pupunta sa market. Pagdating ko sa market, akala ko mawawala ako. O, sino ako? Wala ka na. Sino? Lolit Solis. It's cleaner than I thought. It's more pleasant than I expected. Kaya lang talagang init at saka ang daming tao. Kailangan ko to. Magkano ang talong? 12 ang kilo? Eh kung isa lang, pwede? Yung maliit na lang. O, maliit lang tayo, ha? 5 piso to. Ito ang dami, 5 piso to. Tama na yan. Tumawad ka ng husto para marami kang mabili. Ha? 5 pesos. Ang isa? Mahal naman. Eh, magkano gusto pang piso? 50. Piso! Piso na lang, wala akong pera. Dr. Inform ko lang po, itong pole dancing, ito po isa sa mga workout na ginagawa ni Dr. Ben. Anong dancing yun? Pole dancing. Ito po yung gagamitin natin. First, ito po yung pinaka-pole. Hindi kaya bagay yan kay Kay Ethel Buba? May video po tayong papanoorin. Hindi ko naman pinangarap sa buhay na maging kasing katawan ni Ethel Buba o ni Dr. Vicky Beno. Kaya ba't kailangan kong gawin itong sayaw-sayaw na to? Mapapagod pa ako, sasakit pa katawan ko. Hindi ko naman pinangarap sa buhay na na maging kasing ganda nila katawan. Hindi ako natatakot mabalian. Natatakot ako, baka bumaksak yung kisam nila Vicky dahil sa akin. Sa bigat ko, sa pole dancing, hindi ko makaya. Baka bumaksak, hindi ako kinabahan. Stretching muna kayo ni Ethel. Yung mga ugat-ugat. Eh, ikaw bata ka pa. Ako 58 anyos na, parang hindi pinangarap ko ganyan, ha? Huwag kang kabahan, Manay. Mukhang matibay naman ang pole na yan. Kayang-kaya mo yan, Manay. Basta gayahin mo lang si Ethel. Hindi mo alam yan, ha? Presidential daughter ka, hindi mo alam na maglalagay ng alcohol. Dapat lagi ka nag-alcohol. Dapat kumakamay-kamay ka yan sa mga tao. Baka mamaya marumi na yung kamay mo. Anong ako? Amazed na amazed ako. Baka magawa nga niya. Sige. Hindi ako nakita mo,
Ganyan ba gagawin ko? Sampulan mo at si Manay, partner. Si Ethel po talaga ang original na poste queen. Sakit naman yan. Palo Sebo queen na rin. Palo Sebo yan eh. Hindi naman ano yan, Palo Sebo yan eh. Ginagawa masyado. Abala si Manay at Ethel sa pole dancing. Pero itong si Mami Nena, tuloy pa rin sa kanyang hobby. Itong nakahilingang gawin ni Mami Nena, ang magbuo ng puzzle. $10,000 that I made, so 1 year. Kagayahin, no? Ikaw lang pwede makagawa yan dahil ikaw lang nag-iisang Ethel Buba. Manay, ito po yung challenge ninyo. Kahit ako na challenge na rin ako dito. Ewan ko ba bakit ginagawa ni Vicky to? Oo nga, napakakomplikada, di ba? Hindi na lang pinasimple. Hindi na lang nag-ano? 1, 2, 3, gano'n na aerobics. At para sa finale, Music! Dapat kayo, Manay, tamo. Wow, yung mga gano'n. Kaya mo Manay, mo yung pole dancing. Kaya mo Manay. Kaya lang ba't gano'n? Pag si Ethel ang gumagawa, parang malaswa. Palagi ko, anak, ano nga yan? Yung maano nga yung sa katawan. Kasi parang ano eh, parang you use everything, your hands, yung shoulder mo, tapos yung thighs, lahat. Kaya palagi ko maganda ng exercise. ikaw naman ang humataw, Manay. Mahirap na po. Mahirap. Okay, yes, I'll go. Hindi ka talaga. Diyos ko ha, hindi nga ako nakapag-pole dancing ha, bumabaksak ako ng baksak ha. Manay. Rainier. Si Rainier. Anak pala ni Manay si Rainier. Pang Japan. Japan? Sa dining area, itinuro ni Manay ang isang teknik. Ito ka rin naman. Ay, magaganto ko sa bahay ko. Kapon! Kapon! Yaya, it's very hard. Baka ka magiging hard. Gusto ko cold. Gusto niya maraming yelo. Yan, sige. Shake na lang na. Shake na maraming. Pero inubos. Hindi, parang magkakasin na. Gusto mo yung hindi masyado, ayoko nito. Ayoko nito, pero inubos mo na. Kaya, Manay para makadalawa. Yun ang talaga. Gimmick yun. Magkano kayong baboy nyo? 1.4, may tawad yan. 20 lang. 50 na lang, 50 pesos. Bangus. Bangus ba yan? 20 lang kailangan ko eh. Kasi basang-basa yung floor and chinelas ako, so nafe-feel ko yung dumi na tubig pumapasok sa paa ko. Parang, di ba? Yun. Medyo nahirapan ako doon. Magkano pinakamura mo dito? Talagang 15? Sige. Wala na kasi akong pera eh. Si Miss Ricky Bello, wala lang pera. Eh wala, yun ang binibigay sa akin na pera. At aba, mukhang nadaan mo sa charm, ha? Oo, di ba? Kaya maawa na po kayo sa akin. Sago, ma'am. Bibigyan ko na lang ito. Manay Vicky, bilisan mo na sa pamimili. At gutom na kami ng mga alaga mo. Dito to, kalahati. So, gis lang ha. Good job talaga, Manay Vicky. Napabilib mo kami sa galing mo mamalengke. Pero first challenge pa lang yan, ha? Kaya uwi na tayo. At gutom na kami. Nalula ako. Lalo na hindi ka lang malulula dahil sa dami, kundi alam mo mga presyo ng bit na yun. Di ba? Talagang pag nakita mo yung isang pares ng sapatos ng mga worth 35,000. Ay, magka-size kami, Manay. Come on.
Partner, hindi bagay ang mga mamahaling sapatos na yan sa pilipit ang dila. Ano to? 25,000 isa nito. Ito, Manolo Blahnik, anak. Pangmayaman. Pagkakataon na to, Ethel. Ala, sukat. O ano, magka-size? Pag suot ko lang, parang tutuban lang. Pero ba dyan ano, Natasha? Pang-prinsesa ang dating ng isang yan. At ang taray ng dating ng iba pang designer shoes. Mamahalin. Manolo Blahnik ko. Kaya nga. Yan yung isa sa mga pinakamahal na shoes. yan. Manolo Blahnik, tsaka yung Cesar Passion. Huwag ka na mahiya. Ihingi kita, ihalbat kita. Para lumigaya ka. Lumaki siya talagang mayaman since birth. Siyempre ang taste niya goes with the expensive one. Kaya maiisip mo talagang kay Vicky, hindi siya nag-flaunt. Hindi na pagyayaban yung paggamit niya noon. Kundi talagang natural sa kanya. Ano mas gusto mo yan o ito? Pwedeng dalawa. Pwede na dalawa, ano? You know, this thing feels like a hat. Doesn't feel like a wig, it feels like a hat, so it makes it hotter. Yes, like you care, right? You don't care, you don't love me, that's what you are, Paul. A fair weather friend. Look at this smile. Ay, why you make me pay-pay naman? Let's see. I get to take a shower. Habang nagbabiyahe, naikwento ni Vicky kung bakit napili niyang maging doktor. Kasi nung bata ako, dami-dami kong pimples. Talaga kahit not bata, even when I was in medical school, I had so many pimples. And I'd go to all these doctors and parang nobody was able to really help me. So I said I'd be a dermatologist para I can cure my face. Ano yung urban legend tungkol sa shoes? Why do I have a lot of shoes? I went to Assumption, a school where it's very conscious about brand names and the latest style. And I would always feel like the ugly duckling because I didn't have nice shoes. I didn't have nice. So I think I made a vow then. So ngayon parang gutom na gutom ako sa mga brand. Wow, I can afford to buy, gano'n. Pero ngayon hindi na. Na-overcome na ko na yung ano. Sa umpisa, ako. Hindi pa yan gamit. Hindi pa yan gamit. Kita mo? Nilagyan lang namin ng picture para mas mabilis makita ako. Si Mami Harbat, pwede ba namang mawalan? Huwag mo na itong harbatin. Ganyan yung gusto ko man eh. Hindi! Ay, agawan mo pa ako? Nagbato na ito para sa akin. Matuluwi dito na ito. Huwag mo na ito hingin. Sapatos ka na sa'yo. Mag-agawan pa ba sa haharbatin? Ano to? Kailan ito ginagamit ni Dr. Bel? Nagamit niya lang to once doon sa... lang. Hindi niya mailalagay lahat ng... Ano? Gamit. Yung anong yun? Yung hinihingi Yan, na hindi harbat pa niya? nagamit yan. Hindi pa pala nagamit to. Ito naman yung pinakamurang Louis Vuitton eh. Mura pala, ba't may naharbat? Mahal yan. Yan ang pinakamahal. Kahit maliit lang siya, mahal. Pagka nakasama ko si Chris Aquino sa movie, ihilera ko lang, pero hindi ko susuotin. No? Kunwari, hubarin ko sa harap niya para makita niya yung tato. Thank you so much, Vicky Bello, for the Manolo Black shoes. Manolo Blahnik yan eh. Manolo Blahnik shoes. And of course, like to thanks Manay Lolit for teaching her how to make harbat. Isa sa hilig ni Dr. Vicky Bello ang pagbababad sa bubble bath. At ito naman ang susubukang gawin ni Manay Lolit. Yan, Manay. Magbabubble, bubble bath. At ang gagamitin natin, Bulgari shower gel. O ngayon, anong gagawin ko ngayon? Dito, Miss Manolo Blahnik. Baka Manolo Blahnik ka sa ano ha? Sa mga buha-buhangin ha? Correct. Anong gagawin ko? Magbabubble bath ka na. Dito na lang ulo mo. Dadadan. Wow! This is it. This is it. Chuba. Ibang level na ito, Manay Lolit. Minsan-minsan lang ito. Kaya namnamin mo na ito ng todo. Hindi ako kuryente ha? Ala, kuryente talaga? Hindi kaya mag-crack to ano? Hindi po. Matibay. Manay, parang maganda nga naman dyan. Parang, diba? Para hindi masyado malaswa. Nalaswa. Yes! Ang ganda mo naman, Manay. Manay, parang sap-sap nung ginagawa mo. Oo, matugtog pa. Parang kinakakon na. Oo, di ba? Parang dito to, buhay na to. Ngayong gabi,
may dinner date si Manay Lolit sa mga sosyal na kaibigan ni Vicky Bello. Sosyal, kahihiyan nga to. Sosyal siya sabi mo. Natapos niya ako gawin mukhang bakla. Dadali niya ako sa Shangri-La at papaglibutin. Ko. At syempre kasama niya ang pasaway kong partner na si Ethel. Halika! Alam mo naman mayayaman na makakausap natin, mga sosyal. Na-late ka na naman. Si Tessa. Idol. Oh, you're so cute. Ito mo, You're her idol, ha? Sosyal siya. Saka in fairness kay Ethel, maganda yung damit niya. Yung talagang bagay sa okasyon, hindi loud. Talagang mahusay na sa magdamit. Saka gumanda siya. Dahil naka-Manolo Blahnik siyang sapatos. At dala-dala niya pa yung purse ni Doktora, evening bag ni Doktora, na hindi na niya iniwan. Habang kumakain, syempre si Vicky ang topic ng usapan. You know, bawa rin ako kay Vicky kasi yung mga ex-lovers niya, ganyan-ganyan. All her friends. Lahat talagang treats the same. Parang parang nabibilang lang yung mga pwedeng she's still friends in parang with the mga ex-boyfriends niya, ganito na husband. Vicky is a very loyal friend. Loyal. Aside from being generous and everything. Tessa already said so many things. But for me, I consider her a loyal friend. And to add, from generous, loyal, this is very real. Kasama rin sa iyong challenge ang makonvince ang mga tao sa set na ikaw si Manay Lolit. Kasi si Manay, pag pumunta anywhere, may dalang pagkain. So, marami kaming chichirya na pwede ibigay. Itong si Alfred Vargas, walang kaalam-alam na may espesyal siyang bisita. Nako Manay Vicky, tumingin ka sa kanan mo. Ayan na siya at nagkasalubong na kayo. Nung una parang naisip ko, teka, siya ba naghahanap sa akin? Kasi nalampasan ako. Kasi hindi ko siya kilala, di ba? Sino dapat ako maging? Alfred! Anak! Kumain! Sino? Ako! Sino? Outfit! Sino? And she started talking, parang, okay, parang medyo nagigets ko na. Yasmin, anak! Kumusta ka? Anong pangalan ko? Gali! Extra challenge ka, no? Ayan! My glasses, my bag, my striped shirt. Who am I? You have to guess. Wala! Goms, guess! Sino ako? Anak, kumusta ka? Yay! Thank you! Yay! One try, one try. This is Anton. He is my instructor in salsa. Right? Simulan nyo na yan dahil medyo gabi na rin. Ane pa, medyo nakukuha mo naman ay Kaya mo naman pala eh. I think that she don't use to dance in... Pagod na ako, makakatulog ako diretso kahit hindi bahay ko to. So, good night! Dito po sa Extra Challenge, hanggang pagtulog, di namin kayo tatantanan. Kami nakatutok, 24 oras. Hoy! Hindi pa ba talaga tayo matatapos? Tigil na kayo. Tigil na kayo, no? Ay, tulog na kayo na. Liit ng kwarto. Parang hindi kakasyang bilbil ni Manay Lolit. Okay, ito po ang banyo ni Manay Lolit. 2 square meter, mga kaibigan. 2 square meter lang? Ang mahirap. Diyos ko, ano ba? Come on. Sa akin, hindi. Mirror, may gano'n. May bathtub yung akin. Manay, mas mayaman ako sa'yo. Kakaalam-alam. Lubog na talaga sa utang. Liit lang ang ref. Yung akin doon. Ganun yung akin. Ref ko. Silver, tapos may itim. Tapos, may kalabasa sa freezer. Come on. Makakita sa freezer. Dapat dito yan, di ba? Sa first floor. First floor. Kung nagtataka kayo, bakit napakaganda ng katawan ni Carmina Villaruel,
Kapatid ho niya si Paulo. Kaya tignan nyo, napapanatili ni Carmina na napakaganda ng kanyang katawan. So mag-start na tayo, Pau. Pilates naman. So open, bring straight legs up palagi. She's willing to learn. In fact, she had fun while doing it. Ayoko na mag-start talk. Ayoko na mag-manage. Ako na si Manny Pacquiao. Si Mrs. Manny Pacquiao. Nakakaalis ng stress. Kaya kung may mainit ang ulo mo, o meron kang kaaway, salit na awayin mo yung kaaway mo, basta ka na lang yan, mag-kickboxing ka at doon mo ibuhos. Yan, tama gano'n. Balance lang. Challenge, no? Dahil mamaya, pag sumakat ang katawa ko, lagot kayo lahat, no? Believe it or not, isa sa mga racket ni Manay noon ay ang pagpulot ng mga iba't ibang mga kahoy para ibenta. At yan ang susubukan mong gawin ngayon, Dr. Vicky. Kaya good luck. Where? I don't see. Wawa naman ako. Nakawa na ako sarili ko. Bagamat napuno ni Dr. Vicky ang kanyang bag, mali naman pala ang kanyang mga nakuha. So yung hinakot ni Vicky, ang pinapamigay ninyo? Talagang from rags to riches si Manay. I mean, to do that wood thing, medyo mahirap yun eh. Kinakabahan ka ba? Buhay ang ating studio ngayong gabi. So, hello, anak! Kumusta? Ano ba naman, anak? Pinapahirapan mo na. Tapos na nga eh. Ito na nga. Patapos na tayo. 2 minutes. Meron tayong timer dito sa likod mo. 2 minutes ha? Doble. 2 minutes. Oo, doble. Kasi dito pa lang. Siguro mga 1.5. O, ready ka naman, Vicky? Handa ka naman palitan si Manay Loli. Congratulations to Karim Ramir, Abdus Hadisin Salma, Sukanopa for their 11th baby boy. Good luck to Anastasio Gregorio, Bong Aka Isabel Suarez, winner ng Miss Barangay World Beauty Contest. Get well soon to Pining Garcia of Chismosa Leisure Park, and welcome back to Junrico Mamboy. Pero naman, ginulo nyo ako sa mga words na kahaba-haba, mga pangalan na hindi ko maintindihan. Acho Chavanera Beauty Soap. Acho. Itong dating classroom ni Manay. At dahil sa kakulitan, sa row 6 siya lagi nilalagay ng mga teachers niya. Pero natatawa ako kasi si Joey De Leon, hinaharas pala niya dati, siya ang bully. So, saka alyong-alyo ko sa story na kahit noon, kinukuha niya yung mga baon ng mga kaklase niya, kinakain niya. Ganyan na yan eh. Maliit pa eh. Nakaupo yan sa likod ko eh. Hindi ko nga alam kung may crush sa akin noong araw yan eh. Sunod namin dinala si Vicky sa Lardizabal Street sa Sampaloc, Manila. Akalain mo ba, Vicky, na dito sa eskinitang ito naglalaro dati si Manay Lolit? Yun ang na-learn ko dito, na si Manay talagang maabilidad. And from umakyat siya on her own steam, talagang nagsikap siya. Sa loob ng ilang araw, ng pagpapalit ng buhay ni na Dr. Vicky Bello at Manay Lolit, mas nagkakilala kaya silang mabuti. Parang pagiging pagod na pagod ako pag Vicky Bello ako. Parang talagang trabaho ko ng trabaho, andar ka ng andar. Di ba kahit kotse, pinaparada sandali. So parang wala na, talagang tuloy-tuloy ang andar. Now I can envision, parang naging closer ako to Manay because of the extra challenge experience. Kasi I know na talaga her history, where she comes from. Iba na siya sa akin ngayon. Pagkatapos ng 2 mahabang araw, malalaman natin kung nalampasan nga ng mga challengers ang bawat pagsubok na inihanda namin para sa kanila dito sa Ako Si Ikaw, Ikaw Si Ako series ng Extra Challenge. Ipinakikilala, Dr. Vicky Bello! Wow! Ibang-ibang itsura. At ito naman, gorgeous din. Manay Lolit Solis! Medyo haras siya, medyo haggard. Pero maganda pa rin at sexy-sexy. Ethel Buba. At ito na hinihingi ni Manay Lolit, ang kanyang I Survive t-shirt. Yay! Extra challenge, boy! Siyempre, hindi yan pwede bilhin kahit saan. Okay, ngayon sasagutin natin ang tanong ni Manay Lolit. Sino nga ba ang nanalo? Ang challenge ay maging ikaw, siya, at ikaw naman, si Manay Lolit. Nagsucceed kayong dalawa, kaya ang panalo, kayong dalawa! Congratulations!